day to everyone. This is the TPCC 15 known as the Quantity Surveying, the summer class edition of 2021. So by this time, so after na nato na discuss ang concrete, no, quantifying the concrete. Now at this time we will be discussing the metal reinforcement of the member or structure. So in order for us to begin, first, so let me define what is a reinforcing steel bar. So unsa di ay ning reinforcing steel bar? So we are familiar of this one. So it is a steel bar used to strengthen and hold the concrete in a tensile part. So mao din siya ang iyang primary purpose, no? Okay, as we know that the let us say the concrete is good in compression, pero brittle siya pag abot sa tensile part. So that is why nga to ang concrete kinahanglan nato sabayan og reinforcing steel. Why is it we call it reinforcing? Is because maghatag siya og reinforcement sa ato ang concrete, no? And it is also a steel, so that is why reinforcing steel bar. So these bars are commonly deformed with rib shape pattern so that the concrete may able to hold with friction and more attached. So kung mapansin ninyo nga ang design kasagaran aning iyang reinforcing steel bar is somewhat naa siya ka ng mga bagis-bagis sa kilid, no? Kanang mura siya og iyang mga hasang, no? Okay, so rib niya. Okay, para makakapit og maayo ang ato ang concrete when it comes to combining these two different properties, no? Or material. Okay, so all steel has a Young's modulus of 200 gigapascal. So these rebars are graded from to show that the amount of tensile strength it has in terms of pounds per square inch. So the use of direct counting method is the common way of quantifying the reinforced steel bar. Okay, so as we discuss later on, so this is not limited only to direct counting. So direct counting lang siya more likely is because most of the members of itself is dili na siya kinahanglan siya og area method or volume method is because ginagmay ra man gud ang quantity sa steel. Pero ang nakakuti lang ana niya is because you are considering the length, and it should be nga mo uyon siya according sa ato ang commercial size, no? So, ang ato ang common or let us say commercial size is mga naa lang siya sa 6 meters. So, ato siyang i-consider when we are trying to quantify that one, no? The reinforcing steel bar. Next, let me introduce to you the different types of rebars or reinforcing steel bars by grade, no? So based on ASTM, so unsa gid ang ASTM gani, that is American Standard for Testing of Materials, no? So that is A615M standards reference, no? So naatay grade 33, naatay grade 40 and grade 60. If we say grade 33, so it has a minimum yield strength of 230 megapascal. Whereas ang iyang minimum tensile strength is 390 megapascal. So unsa nang yield and tensile? So ang yield class kung naamoy reinforced concrete pohon or RC, now you will know that ang ato ang steel nato kinahanglan siya mo yield first, no? Okay, so ang yield mo na siya ang the main mura siya og kanang iyang elasticity niya, no? Yield niya kana mo kuan siya ba mo prolong sa iyang tensile strength. Whereas ang iyang tensile strength is the capability of the steel to handle the tensile force, no? Or tensile pressure. Okay, so that is why if we say grade 33, if we sum up grade 33, that will be na siya 230 lang, no? Nga yield strength, then sa tensile strength is 390 megapascal. So how about kung grade 40? So grade 40 has a minimum yield strength of 275 megapascal. Medyo magulang lang siya sa medyo mas magulang lang siya gamay sa ato ang grade 33. Then ang iyang tensile strength is about 480, no? Megapascal. So dako siya sa ato ang grade 33.
But anyway, ang grade 33 na to is dili man siya luoy siya nga klase. It is more likely standard na siya, no? For common use, no? Okay. So if you want to a more lig-on nga klaseng bakal, so you have to switch to grade 60, no? Mo na siya pinakataas or butang na to sa concrete pa na siya, mo na siya ang class AA, no? Okay. So grade 60 rebar has a minimum yield strength of 415 megapascal, no? Almost na siya sa minimum tensile strength. And the minimum tensile strength is about 620 megapascal. So if you want a good quality of rebar, that is grade 60, no? If it is kung ang imuhang structure nimo is somewhat kanang mga dinagko na nga klase nga structure, sama anang ginatukod nga flyover, mga retaining walls, okay, kanang mga dagko nga mga structures. Whereas kung medyo lang siya, small structures lang siya, such as mga buildings or buildings ng mga houses, residential buildings, okay na ang grade 33. Whereas kung na siya, mga high-rise buildings, pwede na ang grade 40, no? Okay. So with this, so you may able to determine the grades, no? By the way, unsaon pag-determine di ay sa different types of grade based on base sa to ang naked eye, no? So how do we classify nga maor man sila og dagway? Okay, so to identify the steel grades apart, so the easiest way to identify the steel was by looking at the markings on its length. So kung magtan-aw mo sa all throughout length, so by inspection, makakita mo dito nga na mga markings, no? Kanang mga letra. So we have, okay, kanang makita ninyo na ay mga main ribs, no? Then from the point of origin, we have the following letters. Okay, that is the symbol of the producing mill. Murag kidong sa may factory niya, no? Iyahang murag trademark nila. Then we have the size designation, kung unsa na siya nga size sa bakal, unsa na siya nga diameter, unsa na siya nga number nga bakal. Then we have type of steel, kung S. Okay, S is meant by carbon, W, low alloy, double S, that is stainless, KR, that is hindi kayo maklaro. Okay, so anyway, so on and so forth, no? Then we have the grade mark online, or okay, grade mark muna siya, no? We have the grade 60, no? Okay, so makita ninyo diri dapita class, no? Muna siya, no? Bakal. So we have kini 16. So 16 ni siya nga bakal. Then we have grade wala man siya indicate dire, no? CS mo na siyang CS mong gi-mention dire, no? So, low carbon chromium. Then kini siya grade 6, no? 60 may ata ni 6. I don't know. Okay. So that is the first, no? So the other one is to tell, okay, the other one to tell is by the lines running between the outside ribs. If there is no line, so the bar is grade 40. If there is a line, it is a grade 60, no? So asa man dapita makita, no? So somewhere line kapareha sa ning murag iyahang main ribs yata niya, no? Okay. So the third way to tell is by looking for paint at the ends of the rebar. So kung makita ninyo ni class kanang tumoy bitaw sa ato ang rebar, kanang bagong palit ba, no? Okay. So by looking into the paint on the ends, so if it is the same color on both ends, the rebar isn't weldable. So kung parehas daw sila og color sa tumoy, matag tumoy, so dili siya weldable. But if one end is red and the other end is different color, meaning to say dili sila parehas og color sa matag tumoy, meaning to say it is weldable, no? Pwede siya ma-weld, no? Kanang ma-weldingan. In this system, kung makakita mo white class sa tumoy, okay, so white is grade 33. If it is yellow, that is grade 40, and green, that is grade 60. So that is how to identify the steel grades apart, no? So dili man na siya pwede nga wala sila ilanan.
Kung wala kay makita nga ingon ani class, meaning to say kana siya nga klase nga bakal is substandard na siya, no? So we have to might be kung quarter class, kung purchaser ka class, so you must try nimo nga mahimo kang meticuloso, no? Tan-awon gyud nimo, no, ang kalidad gyud sa bakal. Basin makatunong mo ba nga low quality siya or let us say substandard siya nga klase. Mura siya kanang gi-pirate ba, no? Kay delikado na siya. Okay, next. Okay, so let me introduce to you the splicing length of steel bars. So mo ni siya pinaka-common, no? Of course, dili man nato malikayan gyud nga mag-splicing man ta kay is because ang ato ang length sa to ang commercial size is limited, no? Limited lang siya sa 6 meters. Although na ay mga available nga mga 12 meters, but kana siya iseldom lang na siya kung dito ka mismo mo order sa factory, no? Kanang iyahang pabrika niya gihimong bakal. Okay. So with this, how do we determine the splicing length of the steel bar? So using the formula, no, this formula, we have the minimum splice length. So kini siya is in millimeters ni siya class, no. I-convert pa na nimo siya into meters. So for types of reinforcement such as tension bar, so we will using 25 times bar size plus 150 mm. Then sa compression bars, that will be 20 times bar size plus 160 mm. Okay. Next, okay, kung magbutang man lang gani mo og splicing, so kung sa beam, especially sa beam, no? Okay, may problema sa column. Sa beam class, kinahanglan, let us try to be careful when we try to put our splicing. Dili ta pwede kung if it is a tension bars, okay, we designate kining diri sa my lower part diri class, that is what we call as the tension bars para sa beam. So since it is a tension bar, therefore sa may tension part class, let us say sa ultraot sa kini nga member, no, kini nga beam, di ba, kung magbutang taglo diri siya mag-suffer diri siya og compression. Then there is tension diri sa tunga, diri compression. So ang atong buhaton class, all throughout kini siya nga portion, if we are try to consider the neutral axis of the beam, dire is tensile part kini siya repita, while sa taas is compression part. So kini siya nga bakal is more likely the tension bars, no? So kung magbutang ka og splicing sa imong tension bars, ayaw mo pagbutang diri sa tunga, no? O kanang splicing. Kay ang splicing class, kung magbutang ka splicing diri sa may tension, dili niya mahimo ang iyahang purpose nga mo yield, no? Kay is because sinumpayan naman siya. So ang pinakanindot class, no, kung magbutang man lang mo splicing diri sa may compression part or diri mismo sa kanang naay column, no? So diha mo magbutang og splicing sa may column nga part kung sa may tension bars. Whereas kung compression bars, kining what I mean nga compression bars, kining bakal or reinforcement diri sa taas sa tuang beam. Now since diri dapita is magkuan siya og compression, mag-subject siya into compression pag naa siya load diri sa may middle portion sa may taas, so okay lang nga mag-splicing mo dire. Kay anyway, ang atong purpose man natong bakal is para tensile, no? So since nga compression man siya, dili man siya iyang purpose is tensile, so okay lang nga mag-splicing ta dire. So compression bars, ang atoang splicing, it should be nasa may compression nga part, no? So direkta magbutang og splicing. Sa tension, direkta sa may column. Itago na to sa may column ang iyahang splicing. Okay. And to identify your splicing length, mo ni siya, no? Mo ni inyong gamiton. Okay. So magbari ni siya is because nagdepende man ni siya sa imuhang bar size, no? Okay. Next, let us go to the hook and bend allowance. Now wala gyud siya exact gyud nga kuan class, no? Nga wala pamaagi to say nga mo ni siya dapat ang ideal hook, pero naman tay formula class diri susundon na lang nato kini kay magbari man ni siya based on the diameter sa ato ang bakal nga gigamit. Okay, so we'll just simply make use of let us say pagkuan diri kang if your steel is mild, so the hook will be 90, no? 90.
Whereas kung high yield siya nga klase nga bakal, that will be 11D. No? Okay. Then diri dapita for bend bars, that will be 5D para sa tuang mild. Then sa high is 5.5D. No? Okay, next. Kini gamit kay ni siya para sa tuang lateral ties or stirrup. No? Okay, so we have L is equal to 2 times AB plus 20D. No? 20D para na sa siyahang hook. No? Kining hook niya dire. So ang pangutana, sir, unsa gi kuan sir, unsay maayo nga porma sa hook sa ato ang stirrup? Isit kanang naka kuan siya, naka 45 degree ba siya or naka straight lang siya diri sa ato ang sides, no? Now ang pinaka-nindot gyud class is kana yung naka project siya of 45 degrees. Kay ngano man, kay ang purpose man nato sa hook is para mo kuan siya, di ba, mo kapit sa ato ang bakal. So kung ato siyang allow nato nga ikuan lang siya, mura siya naturally at this kuan, parehas lang siya at the side, so wala siya projection nga angle, so mura siya dili kay siya makagunit, no? So mo na siya usahay that will sometimes result to kanang bitong magbakil bitaw ang imong stirrup, kanang mahitabo nga muukab ang imong stirrup, no? Pag muukab imong stirrup tungod sa kakusgan sa imong main bar, kanang di makaya og gakos sa imong stirrup ba, so it leads to failure kanang gi-introduce nako before, no? Okay, so much better nga ang imuag yung hook nimo, it should be nga naka-angkla siya nga naka 45 degrees, no? Mo na siya purpose sa hook, no? Okay, para mo angkla gud siya. Okay, so the rest is somewhat okay, murag dili kay ta familiar rin kini siya, magamit ni siya for kana bitawng mura siya og telltale. For example, kung magbutang mo og mga bed bars, mag-layer mo bed bars, mo iyang kanang patungan bitaw si muhang mga bakal. Okay, so kini siya or likely sa bend man ni siya, no? Okay, next. Kini ang purpose niya is para sa splicing, para sa vertical bars, no, sa tuang column splicing. Ilikay man nato gamay siya, no? Kay para makakuan siya continuous. Okay. Next. Okay, so kini siya, gamit kini siya nga hook para sa tuang kini siya nga design to calculate the total length of these bars. Una siya A plus 2H, no? Okay, so you have this formula class base diri sa tuang figure. Okay, just simply follow that one. Okay, so estimating the metal reinforcement. So diri na ta, no? Now masulti nako class by direct counting is medyo kote gini siya. Okay, so sugdan nato sa column footing. Now ang column footing nato, so we have an example, calculate the quantities of reinforcing steel bar on the designed isolated footing assuming there are 9 of it in the plan. Okay, so ang pag sa footing class, ang ato ang bakal raman nato diri as ang kining bed bars niya, no? Bed bars. Wala pa ni labot ning sa may column. Bed bars pa lang kining naghigda, no? Okay. So, we will try to calculate the quantities of reinforcing steel bars nga atong paliton commercial, no? Okay, pila ka bakal atong magamit nato ana. Okay. So, first let us identify the length of one bed bar. So, one bed bar, we have L prime equal to A plus 2H, no? So, ang hook na to class, that is equivalent to 90. Itong na-mention na ko na yan, 90. So, 2H man siya, so multiplied by 2. Then, the length, or let's see, the A, that will be the total length, which is 1.6, no? Length sa to ang footing, minus the kabiring. Ang kabiring man nato sa tuang footing, that is 0.075, no, or 75 mm. So duha man siya ka sides, minus 2 nimo, bawasan nimo ang 1.6. So that is your value for A. Then plus 2 times 9 times 0.016. So ang atong bakal nato gigamit dire is 16 mm man siya, no. So munang ang pasabot nga didre is the diameter sa tuang bakal. And we have the value of, okay, so if we try to calculate this one, so we have 1.6 minus 0.075, okay, times 2, okay, times 2, okay, dili siya times plus 2 times
9 times 0.016. So you have 1.738 or 1.74 meters. So dili na nimo maabot ang kuan class no ikatulong nga digit. Okay, dili na nimo mabasa sa actual. Okay, so we have 1.74 meters. Next, sa sunod. So total number of L prime. So pila daw kabuok L prime o kining length sa to ang bed bars nga mahimo sa isa lang ka RSB commercial length nga 6 meters. So pila daw ka bed bars atong mahimo sa 6 meters. Okay, so mag-cut ta, no? So ang 6 meters na to i-cut na to siya 1.74. So pila tong mahimo? So that will be mahimo na to is 3.45 or 3 pieces. So atong buhaton na to class kining 0.45 kuan na to i-discard na to siya. Is because dili naman siya makabuo og 1.74. Kuan na siya, no? Excess, no? So excess lengths are discarded. Only take the whole, no? Okay, so mo na to usik na to siya. Okay. So makahimo lang ta og 3 pieces sa isa ka commercial size nga 6 meters. Okay. So next, let us proceed to the total number of 16 mm reinforced steel bar used in one footing. So sa isa ka footing class. Okay, pila ka buok bed bars? First, let us count pila ka buok bed bars. Okay, naatay. Okay, sa kining side 1 2 3 4 5 6. So they're counting man ni siya. So another 1 2 3 4 5 6. So all in all we have 12 bed bars. So since this is 12 bed bars siya, divided by 3 pieces of pila ka kuan gani, pila ka bed bars ang mahimo nato sa 6 meters. So that is tulo lang siya, no? So we have 12 divided by 3. So therefore atong magamit nato nga 16 mm, ato ang paliton nga 16 mm nga bakal for bed bars, that is equivalent to 4 pieces, no? So upat ka reinforced steel bar ato ang paliton nga 16 mm. Okay. So next. Okay. So sa isa lang day ni kaputing, no? How about kung 9 footing siya tanan all in all? So we have total number of RSB, so that is 4 times 9 footings. So a total of 36 pieces of 16 mm mga tuang i-order nga paliton para sa tuang bed bars. Okay, I guess nakuha ninyo ang idea, no? So this is the beauty of the direct counting. So magyap-ihap yung ka, no? Okay. Okay, next. Dire na punta sa tie wires. Of course, di man pwede nga i-layout nimo ang mga bakal nga wa tie wire, di mo siya pwede hiktan. So munang purpose ato ang tie wires. Okay. So the tie wires used in 9 footings. So you have to count the number of intersections. So count the intersection. We have on this side we have 1 2 3 4 5 6. Then the other is 1 2 3 4 5 6. All in all, if you multiply that one, 6 times 6, that is 36, no? So total number of intersection for 9 footings. So we have 36 times 9, so that is 324, no? So kalkulon pa ba nako ay na lang, no? 324. And ang ato ang length sa tuang gamiton nga tie wire class is 0.3 meters, no? Kanang ihikot nato siya, no? 0.3 meters ang ato ang ihikot. So each intersection ato siyang multiplyan nato og 0.30 meters, and that will give us 97.2 meters. Now kung mopalit tag GI wire class, ang isa daw ka kilo sa GI wire, that is equivalent to 53 meters, no? Okay, 1 kilo of GI wire is approximately 53 meters long. Approximately lang siya class. Usahay mo kulang siya, pero more likely approximately 53 meters long. Okay. So, ang ato ang 97.2 meters, divide na to siya 53. So, we can have 1.83 kilograms of tie wire nga atong gamiton, or i-round up nato na siya into whole kay di makakapalit og 1.83 kilograms, no? Nga tie wire. Kuan man na siya, rolyo man na siya, pero considered na siya ang rolyo is per kilo na siya, no? Okay, so that will be 2 kilos of number 16 GI wire. Kay kung lahi mo gamit pa kag laing number, so naiuban dito na kasi itong pinakagahi na po yung pinakahumok, no? So ang number 16 nato muna na siya pinaka
sakto nga GI wire nga gamiton for reinforcement or tying the reinforcement. Okay, so therefore the quantity for 9 footings, so kini siya is we have total number of RSB for 16 mm, so that is 36, no? Then ang ato ang orderon nga GI wire, that is 2 kilos, no? Para na siya sa 9 footings. Okay, so inguna na lang kadali, no, para sa ato ang footing. So ang pinaka-challenging diri nga part is ang ato ang column ug ang kining beam, no? Okay, so let us proceed to concrete column, no? Ganiha kay concrete footing man to, karon is concrete column and footing. Okay, so let us focus first sa to ang main reinforcement. So unsa may main reinforcement nato para sa tong column? Kini, no? Kining bakal nato nga vertical. Okay. Now let us count the total length of the main reinforcement. So we have bend plus pedestal. Pedestal kining gilubong class, no, nga column. Then ang floor height kidong 3 meters, no. Kabalo naman ta pila ang floor height, di ba? Floor 3 meters gina siya outside. So dili tong kuan natong vertical clearance, lahi to 2.7 man to, di ba? So ang gawas ang ato ang i-consider. Okay, kay napamanta embankment nga 0.3, so that will be 3 meters. Okay. So we have ang ato ang bent nato is presumably 0.3 meters. So I don't know kung asa ta nagbase aning 0.3, but more likely kung sa kuha base sa kuang experience, I usually make use of 0.3 nga bend kay enough naman na siya. Kay where in fact di man nimo siya kinahanglan mo exceed into half meter, no? Kay tasi ang ato ang kuan nato, ang ato ang dimension sa tong footing is 1.6 man siya. So this 0.3 meters right here is enough para lang siya nga mo kapit ang atong column sa ato ang footing, no? Okay, so we have 0.3 plus the pedestal. Kaya ang pedestal nato minimum niya is 1.5, di ba? Iyahang depth. So bawasan nato na siya og kadtong iyahang so may gravel base niya nga 0.1, bawasan pa gid nato na siya og 0.3 sa iyahang thickness ato ang footing, no? So ang mabilin kini siya nga length, no? So mo na siya nga ato ang pedestal. Okay, plus the 3 meters. Kini siya 3 meters all throughout, no? Okay, so we have a total of 4.40 meters. Okay, so nanatay length sa ato ang main reinforcement. So kung mapansin ninyo class nga ato ang 4.4 meters is wala siya nag-exceed sa ato ang 6 meters. So okay lang, no? So automatic ang ato ang i-order nato nga bakal is considered na ni siya as 1, no? So commercial length of RSB is 6 meters. So excess length of 4.4 meters is discarded, no? So number of main reinforcement for one column. So for 16 mm, so there are 4 pieces. Then sa 12 mm, that is 4 pieces. So nganong 4 pieces man ni siya, sir? So kung tanaw nimo ang specifications na dire class is now na siya gitudlo niya. So that is upat ka 16 mm tapos upat ka 12 mm nga bakal daw ang naa sa ato ang column, no? So width naa siya 10 mm lateral ties, then space siya at kay duha ka 50 mm, duha ka 100 mm, and the rest is 150 mm yahang spacing siya mga lateral ties. Okay, so mo ni siya, no? So we have 16 mm and 12 mm. So ang total niya is 8 kabok main reinforcement pero upat-upat, no? Okay, so since ang atong length is 4.4 meters, ato ang consideration nato ani order taog isa ka bakal each, no? Per 4.4. Okay, so next sa atong magamit nato sa 9 columns, okay, 9 footings man to diyan, so therefore 9 columns po siya, no? So therefore 4 times 9, so that is 36. Then sa 12, that will be 9, 36 gyapon, no? Okay, next. How about the lateral ties? Now, ang pinakakutian ni diri nga part class ang kini lang yun sa lateral ties is because you are trying to consider the shape of this one. So, ang shape sa to ang lateral ties is square man siya. Okay.
So you have A plus B. So ang A nato is ang portion niya, ang ato ang dimension din sa ato ang column is 0.3 by 0.3. So ang ato ang 0.3 nato is bawasan pa nato na siya clear spacing nga 40 mm and that is 0.04, no? So 0.30 nga section minus 2 times 0.04 nga spacing. Then the other side is 0.3 minus 2 times 0.04, no? Bawasan gyapon nato siya og spacing. Okay, plus 20 times 0.0010. So anong 20 times 0.0, di ba mo na siya ang katong hook niya, ay lagi hook, no? Sa tuang lateral ties 20D, no? Hook. Okay. So ang total nato nga length sa tuang stirrup, stirrup, lateral ties. Okay, lateral ties ang tawag pag column siya class, pero sa beam that is stirrup. Okay. So ang length niya is 1.08 meters. So pila ka 1.08 meters atong mahimo sa 6 meters. Okay, so 6 meters divided by 1.08, so that makes 5.56. So just like what I have said before, ang atong exist nato sa tuang 6 meters nga mahimo sa atong exist nato sa paghimo nato 1.08 sa atong 6 meters, i-discard nato, no? So we'll just take only the whole, no, which is 5 pieces can be made from 6 meters reinforcement steel bar. Okay, so how many number of lateral ties in one column? Okay, now let us first consider the length of the column. So pila tong length sa tong column? Okay, so we have 1.5, di ba? 1.5 man ni siya, no? Kini diri dapita, kining depth sa tuang foundation, minus 0.1 which is from the gravel base, minus 0.1 mo na siyang clear spacing diri sa baba, no? Kay napamagod ato ang kuan nato, reinforcement nato sa tong column was naman siya diretso diri sa mura siya ni hapak man ni tapat ni patong man siya sa tuang bed bars. So therefore we assume nga tuang clear spacing nato dire, but actually clear spacing nato dire is 90 kuan siya class, no? 90 mm, pero gihimo na ko siyang 0.10 or 100 mm, no? Okay, so 0.10. Okay, so 1.5 minus the gravel base minus the clear spacing from below, no? Okay, so plus the 3 meters, no? So 1.5 plus 3 meters mo ni siya, no? 4.30 meters mo ni siya ang total length sa tuang column. So next is let us identify the unsa may kitong mga unsa may middle spacing nato, di ba? 150. Okay, middle spacing nato is 150. Okay, wa may problema sa spacing 50 o 100 kay kuan man ni siya. Specific man yang number. So ang atong i-identify pila ka 150 ka spacing ang mahimo, no? All throughout sa kaning length sa tong column which is 4.30. So atong buhaton is 4.30 minus 2 times 2, okay, duha man ka 50 mm. So multiplyan nato na siya times 2. I-times 2 nato ni siya is because inguna na po natong buhaton nato dito sa may pikas tumoy, no? Tong sa taas, no? So kung magkwanta, magbutang tag duha ka 50 mm sa ubos, magbutang po tag duha ka 50 mm nga spacing sa taas. Then duha ka 100 mm next sa 50. Then magbutang po ta og 100 dito po sa taas. So mura siya kuan ba, no? Kana bitawng pakuan, no? Pa anamanam og increase ang iyahang spacing, no? Okay. So the sum of this one divided by 0.15, no? So ang mahimo nato nga 0.15 spacing diri sa may middle part sa tong column is about 24.7 or 24. Okay, we are talking about the number of spacing. So wala ning 0.17. Wala man tay 0.17 nga spacing. Siguro murag alanganin na siya nga spacing, dili siya makabuo og 150. So next, let us count the number of lateral ties. Okay. So natay duha na daan, no, sa 50, na natay duha daan sa 100. So i-times 2 nato na siya kay both ends man siya, sa may both ends. Then plus 24
then plus 1. So nganong mag plus 1 man ta? Is because katong ganihan nag-count lang ta sa spacing. Di ba kung mag-count ta sa kuan kanang number of portion nga mahimo, let's say for example, kanang sa isa lang ka length o sa isa lang ka spacing, no? Pila ka bakal sa matag tumoy. So therefore, duha, di ba? Isa ka spacing pero duha, no? Mura sa gisandwich nila ang spacing. So mo nang maghatag tag excess nga 1. So that is why nga nang naatay plus 1. So therefore, all throughout, if we sum up all of this, we have 33 pieces of lateral ties nga mahimo sa tuang column. Okay, take note sa isa lang ni siya ka column. Okay, so how about for all 9 columns? So we have 33 times 9, so that is 297 pieces. Actually, so wala na ko nagamit sa calculator kay kuha naman siya, no? Nanaman ko diri tapos okay, napud sa inyo, mugukod mo. So let's say 33 times 9. So that is 297 pieces. Okay, so next, okay, total number of RSB for lateral ties in all 9 columns. So pila ganito ka kuan? Pila ka 10 mm, no? Nga commercial size nga atong paliton. Okay, so ang mahimo nato sa commercial size nga 6 meters class, di ba ang length nato kay pila ito yung length nato 1.08. So 5 pieces atong mahimo sa 6 meters, right? Okay. So katong number of lateral ties nato sa 9 columns, which is 297, divide nato siya og 5 pieces per RSB. So ang atong i-ordero natong bakal class is 59.4. So naman tay sobra nga 0.4, so i-run off nato na siya into 60. Kay kung 59 lang atong i-order class, ma-short ta sa bakal. So ato ang sobrahan nato kay mura maka-produce pa man siya kuan, no? Another nga number of bakal pero dili niya mahurot ang 6 meters, no? Okay, imbes nga siguro maka-kuan siya kining 59 class makakat ta og 5, no? Kada 6 meters. Pero kining 0.4 class posible nga sa 6 meters makakat lang kita og mga duha or tulo ana, no? Mo nang na siya exist. So that is why i-run off nato siya into 60 pieces, no, of reinforcing steel bar. So kuan lang gamiton lang nato nga to ang medyo initiative class, no, when it comes to quantifying this one. Kung kano sa ta mo add og so additional, kano sa pud ta mo dili ta mo include og additional, no. Okay, so next, so mo ni siya, no, 60 pieces ang atong i-order nga 10 mm para sa tuang lateral ties. How about sa tie wires? Okay, tie wires na pod. Okay, sa tie wires class for 9 columns, so ma-identify naman nato kung pila ka buok tie wires atong magamit is because kuha naman, no, naamantay number of main reinforcement, i-multiply lang nato siya sa number of lateral ties, di ba? Okay, so 8 members, no, multiplied by 33 lateral ties. Sa isa lang ni siya ka column, so that is 264 per column. So how about for 9 columns? That is 264 times 9 columns, so that is 2,376, no? So 2,376 times 0.3. So 0.3 ba na nga tong length sa tuang tie wire nga gamiton? Kuan mo igakos ikuan nato, ihikot nato sa tuang bakal. So that makes a total of 712.8 meters. So in 1 kilo of GI wire natay 53 meters, right? Okay, so ang kini siyang 712.8 meters, divide nato siya 53, and the result is 13.45 kilograms. So since again dili ta kapalit og 13.45 kilograms, so whole gina siya dapat, no, himuon nato siya og 14 kilograms of number 16 GI wire atong paliton. Okay, so same condition lang gihapon. So therefore all throughout ang total quantity nato sa tuang mga material sa 9 columns, we will order 36 pieces of 16 mm
reinforcing steel bar, 36 pieces pod sa ato ang 12 mm, then 60 pieces of 10 mm, no? Di ba? Ano to pila tong kuan orderon? Di ba 60 sa tuang 10 mm. Then sa tuang GI wire 14 kilograms. Okay, so that is the quantity of the reinforcing steel bar nga tuang paliton, no? Okay, para sa kani nga example. Next, let us proceed to the concrete beams. Okay, so let me introduce first the design of the concrete beam. Okay, so kung makakuan class, mutong sa inyong BD ninyo, kinahanglan gyud ninyo indicate, no, ang inyong beam detail in this manner kay para makita ninyo ang or let us say ma-estimate ninyo pila ang length sa tuang bakal nga gamiton, no? Dili ninyo pwede i-skip ninyo siya nga drawing class, no, sa inyong BD. Importante wag gani nang naiuban gani gidong nag-check ko mura siya og wala nila gi-adjust ba, gilamo-lamo lagi mo. Okay, so proud kay ko atong uban, no, nga medyo gi-adjust gid nila ang ilang drawing. Okay, so that is why in this portion it is very important for us to classify this cutting list, no, sa tuang bakal, especially sa may tension nga side o sa may compression nga side nga bakal. Okay, so we designate that A prime is muna siyang diri sa may tumoy, kining sa may portion sa may tunga, that is A double prime, then plus sa may A prime, then sa may baba, the tensile side, okay, B prime. Di ba sama sa kung giingon ganiha nga sa may compression side, kung mag-splicing ta direta sa may compression nga side, no, sa may middle nga portion magbutang og splicing. Okay, dire, no. Whereas kung diri sa tuang tensile side, diri ta magbutang og splicing sa tuang location sa tuang column, no. Okay, so next, let us proceed. So kuan ni siya, continuous bars ni siya klase, continuous bars. Natay cut bars. Ang cut bars mo na siya mo support, additional support sa tuang tension and compression nga transition sa load, no. Okay, so we have C prime na atay C double prime, then we have D prime kining sa may cut bars, no, baba. Okay, so pangutana, sir, unsaon pagunit na ni sa bakal? Anyway, na may stirrup, no, mugon kini sila gunitan ni sila sa stirrup. Okay, next, let us proceed to quantifying the beam and girder reinforcements. So mo ni siya ang section sa ato ang beam class, no. Okay, so at supports inguna ni ang porma siyang bakal, then sa midspan kay ang bakal nga nas taas ni balhin diri sa baba, no. Okay, so we have 16 mm nga bakal ato ang gamiton sa ato ang main reinforcements. Okay, so let us identify the length of the bars. Unahon nato ang kadtong A prime, no. Pilang length sa A prime? Unsa kay nang A prime? Okay, so mo ni siya ang A prime, di ba? Kini. Isunod nato ang A double prime, next ang B prime. Okay, so how do we identify the length of that one? Now, kung sa kuan class, kung naghimo mo ni daan sa inyong AutoCAD, dali na lang kayo ni siya i-identify ang length sa AutoCAD, no? Kaysa sa kanang manumanuhon gini mo siya og compute, kung computean po ni ba. Mayon to sa CAD kay gidrawing na nimo, scaled na to siya. So dili na ka maglisod og ihap pila ang iyahang length. Okay. So dili na ka mag-ingunani kung giayon ni mog drawing sa CAD. Okay, so we have A prime, we have L over 2. Okay, L over 2 man siya, plus bend plus splice times compression. If ever kung medyo duda mo ani nga formula class, okay, you may review the figure, no. Okay, so ang length nato, di ba? Okay, tagan ikuha na lang nako, example na lang nato ang A prime. Di ba ang length ani niya all throughout is 3.5. Now, to determine the length of your A prime, we have 3.5. Okay, 3.5. Half ani niya, half sa 3.5, that is, okay, 3.5 divided by 2. So, plus ang section sa imuhang column and kining yahang bend, no? Okay, so mo na siya.
Okay, bend and the splice of the compression. Anyway, dili na din nato apilo ng kitong column because pwede naman siya makompensate sa tuang splice, no? Sa tuang compression nga part. So therefore, T.5 divided by 2 plus 0.2 nga bend. So nganong 0.2 kung bend is because ang iyahang depth niya is 0.35, kuhaan pa na siya og spacing. So more or less mga na siya sa 0.2. Exact na lang na kog 0.2 kay kapoy kayo cut class anang mag 0.35 o himo ni mo siya 0.25 kay lisod na kay na para sa tuang Stillman, no, nga kuan i-cut na siya nga number. So i-exact na lang nato siya into first digit, no. Then plus splice compression. So 20, diba splicing mo ni siyang iyahang kuan kadong formula sa splicing for compression, 20 times the diameter of the steel plus 160 mm. So 160 mm convert na to siya into meters, no. So that is a total of 2.43 meters. So mo ni siyang length sa imong A prime. So how about sa imong A double prime? So L plus splice for compression. So we have A double prime, so equal to 3.5 plus the formula for the splicing sa tuang compression. And that is 3.98 meters. Then sa tuang B, kadong sa baba, sa may tension nga side, we have L plus bend plus splicing, no? So 3.5 plus 0.2 plus kanong formula sa tuang tension. So therefore, we have 4.25 meters nga length para sa tuang B prime. So we have already identified the length of the steel, no? Okay, so let us calculate the total number of reinforced steel bar para sa tuang main bars, no? So by using the direct counting and inspection. So by inspection, ang length sa tuang A prime is 4.86, which is lesser than 6 meters. So therefore, order ta og one piece of 16 mm nga reinforcing steel bar. So for 6 beams, no? So ang ato ang kuan nato gi-present nato sa atong figure is tag 2 beams man to siya. So instead nga 6 atong multiplier, that will be 3, no? 3 na lang kay tag duha man to siya, so times 3 mo, so 6 tanan total. So therefore, so the total RSB for A prime in 6 beams, that is 1 piece multiplied by 3. So therefore, total 3 pieces para sa 6 beams, no? 3 pieces of 16 mm para sa tuang A prime. Then sa A double prime, so ang length sa tong A double prime is 3.98 meters, so which is greater than 3 meters. So 1 piece lang atong mahimo sa atuang 6 meters, no? So the rest is discarded na siya. So therefore, the total RSB for A double prime in 6 beams, we have 1 piece times 3. So dakwag usik ani. So 3.98. So more or less mga 2 meters ang iyahang kuan, no? 2 meters iyahang axis. So we have 3 pieces of 16 mm reinforcing steel bar atong orderon para sa A double prime. Next, para sa B prime na po nato. Ang length sa itong B prime is 4.25. So, which is greater than 3 meters sa tunga-tunga. So, therefore, isa lang ka piece pod ang ato ang ma-order nga 6 meters nga bakal of 16 mm. So, since duha siya kabuok, no, sa katong figure na to ganiha, 2 pieces siya, so times 2 nimo, that will be 2 pieces of 16 mm reinforcing steel bar, no? Okay, so for the total for B prime, no, sa tuang 6 beams, so 2 pieces times 3, so all in all we have 6 pieces of 16 mm reinforcing steel bar atong orderon. So all in all mo ni siya nga atong quantity para sa tuang compression of tension nga bakal nga main reinforcement, no, continuous nga bakal. How about sa cut bars, no? Kay pila ang length sa tong cut bars, tong C prime, no? So we have 0.83L plus bend plus 1/2 of the column width. So we have 1.51. Anyway, kang asa ta nakakuha ani
kay base lang mo dito sa figure ganiha, no? Okay, ito na to. Okay, dara, no? Base lang mo sa figure. We have, okay, 0.33L, no? Plus the width of the buckle, width of the column, then plus the bend, no? Okay, so muna siya. Balikan eh. Okay, so 1/2 column width. So next, C double prime, no? 2 times 0.33L plus column width. So ang length nato sa tuang C double prime is 2.61 meters. Next sa D prime nato, okay, we have L minus 2 times 0.125L. So minus the column width, and we have D prime is therefore 2.33 meters. Okay, so na-identify na nato ang length sa ato ang mga bakal sa atong cut bars. Okay, so we will now calculate, no? Pila ka kining 6 meters nga 16 mm ang ato ang orderon. Okay, para sa C prime, okay, the length is 1.51 meters. So which is less than the 2 meters, no? Di ba sa 6 meters atong mahimuan is more likely 3 meters, no? Okay, mura gi-compare nato siya sa 2 meters. So we have 3 pieces of 3 pieces of 1.51 nga length ang atong mahimuan. So total reinforced steel bar, no? Nga atong magamit for C prime, no? Nga atong orderon. So 6 pieces divided by 3. So therefore we have 2 pieces of 16 mm RSB, no? Para sa total 6 beams. Then sa C double prime, that is 2.61, which is lesser than 3 meters. So 2 piece lang, no? Kay sobra kuan man siya, no? Sobra man siya sa 2 meters, then so murag duha ra gyud atong mahimo sa 6 meters, no? Then, so therefore, ang ato ang orderon nga total nga bakal para sa tuang C double prime, okay, for 6 beams, we have 3 pieces. Okay, so 3 pieces man siya total, no? Sa kuan? 3 pieces total sa 6 beams. So, dividing mo siya og 2 pieces per 6 meters. So, makahimo ta og kinahanglan atong orderon is 1.5. So di mata ka order og 1.5 nga bakal. So ato na lang siyang i-round up into 2 pieces of 16 mm reinforcing steel bars. So naagid siya i-exist, no? So anyway, don't worry about the exist class kay pagabot ana sa actual magamit man na siya, ma-recycle man na siya. Okay. Pero ay lang ko pala break sobra, no? Okay man na siya basta ka kinatingan. Okay. Next, D prime, no? So, ang D prime na to is 2.33 ang length, which is lesser than 3 meters. So, ang mahimo na to is 2 pieces of 2.33 atong mahimo sa 6 meters. So, for all total D prime sa to ang 6 beams, so that is 6 pieces divided by 2 pieces na mahimo sa 6 meters. So, atong orderon nga bakal for D prime is 2 pieces of 16 mm reinforcing steel bars. Okay. Stirrups, patay. Stirrups na po. Kapoy kayo ng stirrups ba? Okay, so length of stirrups. Okay, same atong lateral ties, we'll make use of the formula of this one. No? L prime is equal to 2 times A plus B plus 20D. Okay. So, pare-pareho man siya sa ang kuan ganiha, lateral ties sa atong column. No? So, 5 ka pieces of 1.08 nga mahimo sa ang 6 meters. So, let us count the number of stirrups sa tuang beam. Okay, so kung tanaw ninyo ang details class, okay, itong details na to sa tuang kuan ganiha, spacing, di ba naatay duha ka 50 mm, 8 ka 100 mm, then naatay pila to ka kuan? 10 yata ka 200. Tayo, balikan. Oy. Wait lang class ha. Okay, so di ba
Okay, 1 day, 1 at 50, 4 at 100, 6 at 200, the rest is 250. So sa kaning nga length class tinatakaabot og 250. So mga naaro ni siya sa 200, no? Okay, so therefore ang atong i-count na lang nato nga spacing is ang sa 200. Ang dili nato sure nga pila ka buok 200 nga spacing. So that is why the number of 0.2 meters nga spacing, so sa 3.5 nga length we have bawasan nato siya og 0.3 kay isa man ka kuan, no? Isa ka by the way 0.3 mo ni siyang kuan length sa column, no? Kanang iyang section sa column may bawasan nimo siya og gadong 50 nga spacing, so on both sides, no? Tapos sa may both sides pod 8, no? Tagupat-upat both sides, so 8 tanan ka 100 millimeters nga spacing. So ang mabilin na niya tag 200 na nga spacing. So makahimo ta og 11.5 ka 200 mm nga spacing. So i-discard nato ang sobra, so that is 11. Therefore yung mga himong spacing. Now to count the number of stirrups, so we have duha ka 50, di ba? Then 4 times 4 at 100 man to. So therefore both sides we have 8, no? 8 ka 100, then 11 ka 200 plus 1, no? Para sa tumoy nga part, no? Okay, so that is 22 pieces all in all, no? Para sa isa lang na siya ka beam. So how about for 6 beams? So ang total niya karon is kay 132 pieces. So 132 pieces. So ang ato ang total number of 10 mm RSB. So to calculate that one, so we have 132 pieces. Then ang mahimo nato sa 1.08 nga bakal sa 6 meters, 5 pieces man, no, sa 6 meters. So divide nato siya 5 pieces. So ang atong orderon nga bakal para sa tuang stirrup nga 10 mm is 26.4 or that is 27 pieces. Okay. So ang kulang unsa na lay kulang sa tuang kuan beam mga girder. Tie wires na lang, no? Tie wires. Okay. Now to calculate the tie wires class, the number of intersections na punta. Okay, so diri na punta sa i-multiply nato ang 5 ka main bars. So nganong 5 man na ka main bars? Kadong cut bars class magbalin-balhin man ni siya, no? So kung tanaw nimo ang section, so pila ka bukbakal. Ay dumi ay lang ni siya pansina kay stiffeners man ni siya. Optional man ni siya nga bakal. Kaya ang importante nga bakal kini ganing nasa taas ug sa baba. Okay. So we have all in all we have 5 main bars. So nganong 5 akong gi-consider instead nga 6 is because magbalin-balhin manggod ang iyahang section, no? Let us say ang portion natong bakal nato sa tong cut bars once nga mahurot nato iyahang kuan niya portion nga magkuan na pud siya mag-load transition na pud siya, mubalhin na pud ang bakal di sa ubos, no? So therefore mura siya continue lang siya. Okay, so that is why 5 main bars siya nga akong gi-count nako. So 5 times 22 stirrups sa isa ka beam, so we have 110 per beam. Now for the total for 6 beams we have 660. And the length that we use for the tie wire is 0.3, multiply nato siya og 660, so that will be 198 meters, no? Okay, so the total number of kilograms nga mahimo nato, so in 1 kilogram of GI wire, that is 53 meters, so divide nato ang 198 meters into 53, so that is 3.74 kilograms or that is 4 kilograms. Ay, sa wakas, we have the quantity now, no? For the quantity of 6 beams, so ang ordero nato nga bakal nga 16 mm, itotal nato to tanan, no? Nga 16 mm. So that is 18 pieces atong gamit nga bakal or orderon nga bakal. Then para sa 10 mm that will be 27. Then for the tie wire that will be 4 kilos. Ay, sa wakas, mananagyod. Diri na kita sa slab. Ang sa slab wala tay problema sa slab class. Dali ra gyud kayo.
But before we go to the quantifying the slab reinforcements, first let me introduce to you what is a slab. No, slab were intended to handle the tributary loads first than beams. No, so it is expected that it reacts more on the tensile side than compression. So ang ato ang kuan class, ang ato ang slab is gidesign siya for tensile. Kay di ba kung makakuan man siya mo vibrate. Once nga magkuan siya load, murag more likely mo vibrate man gina siya, no? Ang ato ang slab pronto siya sa vibration. So there are two types of slab, duha ka klase. So that is one-way slab and the other is two-way slab. So they were identified based on the ratio between the least dimension over its larger dimension. So short divided by long. So the ratio of that one will identify what type of slab of that one. So if the ratio is 0.5 or less than, so that is one-way slab. So if it is greater than 0.5, then we call that one as two-way slab. So they also differ on the number of beams than the support of on their sides. Sa one-way slab, ang gisuportaan lang niya dito lang sa may longer side, no, nga naa siya beam. Whereas ang two-way slab, tanan side sa ato ang slab na ay beam, no. Okay, so reinforcement bar size commonly at 12 mm diameter. So ang ginagamit nato nga bakal para sa tuang slab, kay reinforcements niya is more likely 12 mm ang common. So usually ginagamit 12 mm. Ang 10 medyo huyang kayo ang 10, no? So mayroon ng 10 gamiton para sa mga smaller area, pero sa mga dinagko nga area 12 mm gyud ato ang gamiton. Okay. So, muna siyang kalahian, no, sa ato ang reinforcement sa itong one-way o sa two-way. Sa one-way, so isa lang ka layer sa ato ang bakal diri dapita, no? Isa lang ka side. Whereas sa itong two-way is both sides, no? Naa siya'y bend bars, no? So, diri isa ka side lang ang bend bars, diri is duha ka side. So, na diri dapita nga side, napod diri dapita nga side. So, that is the one-way and the two-way slab reinforcement detail. Okay, so ang atong method na to dire for quantifying the slab reinforcement, kapoy mang direct counting ani. So di na lang kita atong direct counting. Dire na lang kita sa area method para wa tay libog. So gusto para mas madali atong trabaho, area method atong gamiton, no. So we have the factor mo ni siya nga atong gamiton nga mga kuan ni siya, no, multiplier. Now, kung makita nyo dire, we have the bar spacing of the following. So, take note, ang atong bar spacing atong gamiton na to, it should not be greater than 5 times the slab thickness. So, ang atong kasagaran slab thickness for the slab is 0.1 meters, right? So, dapat, ang atong spacing nga gamiton is dapat dili siya mo sobra pa sa 5 times sa slab thickness, no? Okay. So, mamili lang ta dire, no? So, if ever man nga 0.1 ang ato ang slab thickness, kanitanan bar spacing class, pasar ni siya, no? Pasar ni sila. Okay. Now, kini siya dire, kining 6 meters, 7.5, 9 meters, 12 meters. Mo ni siya ang commercial size ng mga bakal, no? Commercial size ng mga bakal. Pero, ang diri sa tuwa is more likely na alang gid siya sa 6 meters, ang common, no? So, 6 meters lang diri dapita nga side atong gamiton. Then, para kini siya sa tie wire, kay 6 meters naman gid ato ang bakal, commercial size. Then, kini siya is, we are talking about the length sa tie wire nga atong gamiton. Either, di ba, 0.3 man usually itong ginagamit. Pwede po ta mo gamit og 0.4, no? Okay. So, nasa inyo ha, o gasa mo kuan, kumpandi, 0.3 ba o 0.4? So, kini siya muna gamiton nato nga multiplier. Tanan ni siya, nakadesimal ni siya. 0.474, something like that, no? Then, we have the bar spacing. Kung unsa man nga bar spacing atong gigamit nato diri sa atong pag-quantify sa tuang slab, sa atong main reinforcement sa atong slab, dapat same lang po atong spacing nga gamiton para sa tuang tie wire, no? Okay. So, next, kini siya para sa tuang two-way slab. Pero gyapon kini mo ni siya sa tuang tie wire. Okay. So, sample problem. So, calculate the quantities of reinforcement bars on the given slab assuming the slab thickness is 0.10 meters
Then the RSB were placed at 20 centimeters, no? So yung spacing niya is 20 centimeters. Okay. So let us calculate the reinforcement. So identify first the type of slab. So base sa given nga kuan kanang dimension niya, so we have 3,625 in terms of millimeter ni siya class, no? Okay, so kuhaon nimo ang ratio sa short over the long. So therefore ang ilahang result is 0.95 which is greater than 0.5. So therefore this one is a two-way slab, no? Okay, so two-way slab man siya, so we refer to the table 3-12. So first, let us to quantify the number of 12 mm reinforcing steel bar. First, let us calculate the area of this one, no? So multiply lang na to, 3.625 times 3.825. So that the result is 13.87 square meters. Then with this area, okay, so using the table 3-12, so the number of reinforcing steel bar 12 mm atong magamit class is we have area multiplied by the multiplier. Di ba? Ang atuang spacing is 20. Then ang atuang thickness is 0.10. Then 6 meters commercial size. So therefore ang atong multiplier is 2.360. So asa man adapitan na diri? So tie wire. So two-way slab, di ba? So 6 meters 20, so that is 2.360. Di ba? Okay. So muna siya class akong gigamit nga multiplier kay 20 centimeters man atong spacing. So therefore that makes us 32.7 or 38 pieces of 12 mm reinforcing steel bar ato ang magamit. Okay, so yung una na lang kas, no? Una na lang kadali sa slab. Wala tong direct counting. Kung direct counting pa ni class, no? Labad kayo, parehas sa beam. Okay. So next, okay, last sa tie wire. So tie wires, area method lang gihapon. So da naman tay area. So the quantity of tie wires refer to table 3-12 at 13 na karon, no? So area, mo ni siyang area, multiply lang nato siyang multiplier para sa tong tie wires which is 20 spacing man, no? Okay, sa tie wires, okay, 20 atong spacing, then we are using 0.3. So ang atong multiplier is 0.174. So mo na siya, no? Itong gigamit is 0.174. So that makes us 2.4 or 3 kilograms of number 16 GI wire ato ang magamit. So therefore, if we quantify the reinforcement sa itong slab, that will be 38 pieces of 12 mm reinforcing steel bar itong magamit and 3 kilos of number 16 GI wire itong magamit. So that is the metal reinforcement. By the way, napay metal reinforcement sa ito ang masonry wall, pero I leave it to the chapter of the masonry, no? So para makumpleto nato ang atuang pag-quantify sa tuang hollow block, masonry wall, no? Okay. So that ends para sa tuang chapter 2 which is entitled as metal reinforcement. So unta naamoy na dako kay ning tabang sa inyo nga kaalam class, no? So if you have questions, pwede mo diretsuhon ko ninyo sa Messenger. Okay, so that's it, no? Thank you. Bye-bye.